Hello mga beshi! Welcome back to another vlog! Nakadungog ka na ba sa dagan sa storya? Charis, joke lang yon. Nakakaloka! Welcome back to another vlog. Ilayo natin ng konti yung camera para wide angle at saka hindi masyado makita yung chismis sa ating mukha kasi kakaano ko pa lang, kakagising ko pa lang mga beshi. At mamaya, 12 to 12 ako, tapos nagising ako ng mga 9:30. Mamaya mag-overtime ako. Charis. Diba? Pandagdag sa kita. Ano ba yan? Nakakaloka. Ang dami pa rin mga negative comments. Negative messages na nakikita na nababasa ko sa aking inbox. Nakakaloka. PM talaga. PM pa more. 'Di ba? Ang daming mga payolo. I'm so thankful and na-appreciate ko lahat ng mga kind words and comments ninyo from my last vlog about YOLO. YOLO now, broke later. Doon talaga ako natawa, nakakaloka. But anyway, i-discuss nga natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng ating mga subscribers or mga haters about sa YOLO. Kasi pag nagtipid ka ba, hindi ka na nag-YOLO? Or you don't live your life to the fullest? Okay, you only live once ata yung meaning ng ng YOLO na yun, 'di ba? Kailangan mo bang magwaldas ng pera para masabing YOLO ka or grateful ka sa buhay? Nakakaloka! Hindi naman siguro ganun. Ang purpose naman kung bakit ko blinag yung, kung bakit ko pinost yung last vlog ko na yon about sa, maging maging frugal tayo, maging, tawag na to? Maging, hindi naman sa matipid, pero maging practical tayo pagdating sa mga bills natin, ay hindi para tipirin or i-compress or tiisin ninyo yung needs ninyo. Kung needs nyo talaga, bilhin nyo mga beshi. Wala akong pinupuntong, tipirin nyo ng bonggang-bongga yung sarili ninyo. Like, wag nyong pakainin yung mga anak nyo. Wala akong sinabing ganon. Para lang makaipon or makapag-save kayo ng medyo malaki-laki. 'Di ba? If it's really your needs, go for it. Prioritize your needs. Pero ang pinupunto ko doon sa last video ko is that yung pagsasayang ng pera. Hindi naman sa pagsasayang. If you can buy things na mas mura, or if you can go for an apartment na mas mura, tapos okay lang naman yung safety, hindi naman babarilin agad-agad yung mga anak mo or yung mo, go for it para makasave ng pera. Kasi ang punto ko, hindi tayo habang buhay na nasa Amerika. Kahit nasa Amerika ka pa for life at dito mo na napiling mag for good, ay hindi tayo habang buhay malakas. Okay? Ngayon pa nga lang kung minsan yung katawan natin may nafe-feel na tayong kakaiba or may nararamdaman na tayo. What more kung after 10 years, after 20 years, pagdating natin ng 50, 60, 45, 48, di marami na tayong mga sakit-sakit sa katawan at hindi na natin kayang mag-overtime or mag-work. O diba? Ang parati kong sinasabi mga inday ay kahit naman nag-overtime ka, kung you take care of yourself, kunyari kumakain ka ng healthy foods, nag-gym ka, nag-ehersisyo ka, natutulog ka ng 7 to 8 hours per day, you're living a YOLO. O kaya healthy yung pamumuhay mo. Kahit naman hindi ka mag-OT, kung araw-araw kang puyat, talagang wala. At the end of the day, magkakasakit ka. O sige. Skip na natin yon. Doon tayo mag-focus sa YOLO-YOLO na yan. As in, nakakaloka. Hindi pa ba to YOLO? 3 to 4 times a year nagta-travel. Charis.
Joke lang yon. Oh, yung mga mag-aano, yung mga marami na namang magko-comment, mga beshi. Sasabihin na naman, itong si nurse ka, napakayabang, nagta-travel lang. Kala mo kung sino ng mayaman. Hindi naman ganon. Pero dapat, ano rin natin, ano ba ang ibig sabihin ng YOLO? Kailangan ba nasa magandang apartment ka? Kailangan ba nagdadrive ka ng Tesla? Kailangan ba ay sobra-sobra yung gastusin mo every month para masabing YOLO ka or you live your life to the fullest? Ganun ba ang ibig sabihin ng YOLO? As in, ang dami kong hindi ko na lang sineseryoso mga Inday. Binablog ko to hindi para mag-explain ng sarili ko or maging defensive, pero binablog ko tong video na to para ipakita sa inyo na maraming mga nurses dito ang hangal. Promise. Maraming mga nurses dito ang nagsi-self-validate, maraming mga nurses ng kanilang mga gastusin, ng kanilang mga luho, maraming mga nurses dito ang pinapaniwala ang sarili na, uy, eto bongga ito, or eto deserve ko to. O, diba? Maraming mga nurses na ganyan dito, nakakaloka. Mga ambisyosa. Charis, joke lang yon. Ayaw nila akong magsalita kasi nga, tinatamaan sila. Tinatamaan sila sa mga real talk ko. Anong gagawin ko kung yun talaga yung reason kung bakit ako nag-vlog? Para sabihin sa inyo kung ano talaga yung katotohanan dito. 'Di ba? Kung ano yung possible na madaratnan nyo dito. Hindi naman porket nagkamali ako sa isang bagay ay gusto ko na kayong lahat idamay. 'Di ba? Parati ko ngang sinasabi mga Inday. Yung pagbili ko ng brand new car, hindi naman sa sising-sisi ako, pero meron akong mga regrets doon. Kaya kaparati kong sinasuggest sa inyo na if you can find a second hand na cheap car, mas maganda iyon. Tingnan nyo nga dito, oh. Bilangin nyo dito sa mga car na nasa likuran ko sa parking lot. Ako lang. Car ko lang ata yung ano dito, yung brand new. Lahat dito second hand o mga lumang kotse na. O diba? Sino ako para ay nako, kung hindi lang yung parang wala na, nandyan na yan, tanggapin na lang at in 3 to 5 years, in 3 to 4 years, bayad na yan. Diba? Yun na lang ang iniisip ko. So ayokong maranasan ninyo or gawin ninyo yung mga pagkakamali kong nagawa ko na. Okay? Pagdating naman sa apartment, sinasabi ko parate, mga beshi, paulit-ulit kong sinasabi, huwag i-consider yung maraming amenities. Kasi hindi mo naman yan magagamit araw-araw eh. Pagdating, for example, sa gym, ay, gusto ko, dapat may gym yung yung apartment complex na titirahan ko. Kasi makakalibre na ako sa gym. O, diba? Ito for example lang, kung pinili ko yung apartment complex na gusto ko na may gym, nagkakahalaga yun ng 1,300 to 1,450 per month at that time. Okay? Ang pinili ko ay 800 plus lang mga beshi. 850 or 810 lang nung nag-start ako dito. Ang gym membership ko mga Inday, workout anytime. Pwede akong pumunta doon anytime, 24/7 after ng duty. $20 lang. Mga beshi, mura ang gym dito kung yung iniisip nyo is yun lang. At saka hindi naman yun yung nagagamit dahil araw-araw. Nagbabayad nga ako ng $20 per month. Hindi naman ako nag-gym everyday mga beshi. So, wag masyadong parang sinasabi ko sa inyo yung yung feeling na parang dapat ay ganito yung apartment ninyo, ganito yung car ninyo is sa first 3 months nyo lang yan mga beshi. First 3 months lang. After ng first 3 months, wala na day. Wala na. Mawawala na yung ganyang feelings. Hindi nyo na yan mapapansin na parang,
ay, ganyan-ganyan. Ano lang yan, first 3 months parang dapat ganito yung bahay ko, dapat ganito yung cellphone ko, dapat ganito yung sasakyan ko, living the life to the fullest, kasi nga American dream. Naku, day, as in, nakakaloka. Temporary feelings lang yan. Siguro mga ano lang, mga 5 to 10 minutes, mga ano lang, mga 3 months lang, mawawala na yan mga beshi. At saka yung parang separation anxiety, na parang lalo na pag single kayo, na gusto nyong sumama sa ganitong beshi, dapat first 3 months pa lang, turuan mo na yung sarili mo na mabuhay dito ng mag-isa. Okay? Hindi lahat ng mga kaibigan mo dito ay mapapagkatiwalaan mo kahit close friend mo pa. Okay? Dapat turuan mo yung sarili mo na, to be alone. Kasi yun ang pamumuhay dito sa Amerika. Of course, on the first 3 to 4 months, ay nag-adjust talaga ako. Kasi nga, sanay ako, diba, sa Saudi Arabia na pagka-uwi mo, ang daming sumasalubong sa'yo. Diba? Ang dami mong kasabayan. Pag-uwi mo, dito, uuwi kang mag-isa. Promise. Uuwi kasi nga may sarili-sarili kayong sasakyan, so hindi na kayo sasakay ng bus, so isa-isa kayong uuwi sa sarili nyong mga sasakyan. So dapat turuan mo yung sarili mo na maging independent woman ka, girl. Diba? Sa mga bashers ko na nanonood pa rin ng bag ko, thank you so much. Please, wag nyong i-skip kung ano man yung dapat i-skip, dahil charis, joke lang yun. Diba? Tapos tuloy-tuloy lang kayo sa pag-personal message sa akin, dahil. Diba? Para malaman ko naman na nanonood pa rin kayo ng aking vlog. Lalo na yung isa kong basher na galing California. Mwah! As in, ikaw na talaga, day. Yung parating nang babash sa akin pag nag-OT ako. Nakakaloka. As in, si Madam, 20 years na daw kasi siyang nasa California eh. Hindi yung isa kong bashers na mabait, ay isa kong subscriber na mabait ta. Yung dati-rati pa nung nagsa-start pa lang ako dito sa Amerika, na parating nang babash sa akin at nagpe-personal message. 'Di ba? 20 years na daw kasi siyang bedside RN. Congratulations, Charis. Congratulations sa'yo kasi hanggang ngayon hindi ka man nakakaalis sa bedside. Mag-retire ka na kaya? Charis, joke lang yun. Thank you so much sa pag-PM mo sa akin. Kasi at least alam ko na nanonood ka pa rin ng mga vlog ko. Shalak. Uy, ang sarap ng panahon dito, day. As in, grabe, no? Masarap ang mamuhay dito sa Amerika kasi napakatahimik. Pero kung minsan, malungkot din kasi nga, alam nyo na, 'di ba? Sanay tayong mga Pinoy sa maingay. Dito wala eh, paglabas mo ng morning, wala kang makakasalubong na, ay, Inday Neneng! Ano na yung latest? Walang ganun. Wala, magko-copy kang mag-isa. Diba? Yun lang mga Inday. Yung parang parati akong... Ay, naku. YOLO. YOLO pa more. Broke later. Charis. Shalak. Shalak. Anong oras na ba? 1 o'clock kukunin ko yung mga labahin ko doon. Shalak. Sarap mamuhay. Diba? Ang sarap nyong inisinday. Charis, joke lang yun. Sabi nga ng isa kong subscriber, sabi, inisin mo pa, nurse can. Kakaloka. Ayaw nila siguro akong magsalita. Kasi, sabi ko nga sa inyo, may mga iba na parang, ang gusto nila yung parang damay-damay na lang. Hayaan mo na magbayad ng mamahaling apartment na yan. Hayaan mo na, bumili yan ng mga bag na para maging broke, malubog sa credit card. What the fuck? La ilaha illallah. Charis. Diba? Ang sinasabi ko sa inyo is that pagdating nyo dito, stick to your goal. Kung ano talaga yung goal ninyo. Diba? Kasi for sure, magsisisi at magsisisi kayo sa huli. Diba?
But anyway, kung ano man yung piliin ninyo, kung ayaw nyo man akong isubscribe mga beshi, ay... or kung naiinis man kayo sa mga video ko pero patuloy pa ring nanonood, thank you so much mga beshi. 'Di ba? Patuloy nyo lang akong panoorin. Patuloy nyo lang akong i-personal message, 'di ba? Doon sa my message request sa aking sinabi ko kasi noon yung ano ko yung Facebook account ko. Kaya ang daming mga nagme-message dahil na mga masakit. At least alam ko na pinanood ko yung vlog mo. Dapat ganito ganyan. Dapat YOLO ka. Shalak! Ay, nako mga beshi. Kakaloka. As in to the highest level. O siya, sige na, masyado nang humahaba ang vlog na to at kukunin ko pa yung aking mga labahin tapos magluluto pa ang lola nyo. Thank you so much sa palaging panonood ng vlog ko. Maraming salamat mga YOLO. YOLO pa more, broke later. O kaya YOLO pa more, loan later. Charis. Diba? O siya, sige na mga inday. See you on my next vlog. Bye-bye. O, alam nyo na. Pak. Shalak. Yan, ano tayo. Yan, yung hindi ko na mababasa lahat kasi masyado na kayong marami. Charis, joke lang yun. Ayan. Well, ang ano lang naman is common denominator. Common denominator! Yung common denominator lang naman ng mga sinasabi nyo is just, thank you for being real and honest. Yes. Kung ano yung nakikita nyo, yun na yun, day. Wala na. Hindi nga ako nag-prepare para sa vlog na to. Hindi pa nga ako nakaligo. Kakagising ko lang, like, maglakad-lagad ako dito sa labas kasi magandang mag-refresh before ka pumasok sa duty. Lakad-lakad, diba? Hunting-hunting ng apam, baka merong ano dyan, gilid-gilid, charis, dalhin sa apartment. Joke lang yun. Sige na mga inday, babush na. End of the story na talaga to. Babush.